Ang lalaking sumasailalim sa interogasyon ni si Chen kanina ay tuluyan ng umamin sa lahat. Inamin niyang binayaran sila ni Jean ng malaking halaga at inutusang siguraduhing hinding-hindi makakalimutan ni Iris ang araw na iyon sa anumang paraan. Ang pagkarinig sa mga salitang iyon ay lalo lamang nagpatibay sa determinasyon ni si Chen. Malamig na sinabi ni si Chen na maling tao ang kinalaban nila. Ang kanyang boses ay may dalang nakakikilabot na katiyakan nang ipahayag niya na hahanapin niya ang bawat banta na lalapit sa kanya. Tila bumigat ang paligid nang ipagpatuloy niya ang pagsasalita. At idiniin niyang pupuksain niya ang mga ito, kahit pa kailanganin niyang maglakad ng diretsyo sa pinakamadilim na lugar na may isip para gawin ito. Idinagdag niyang hindi siya matitinag kahit isang segundo, at ang mga salitang iyon ay hindi lamang isang simpleng banta, kundi isang matibay na pangako. Pagkatapos nito ay direktang tinitigan ni si Chen si Jean, na nananatiling nanigas at walang kakayahang gumalaw sa ilalim ng kanyang kontrol, habang nanginginig ang mga kamay na mahigpit na nakahawak sa matalim na piraso ng salamin. Taglay ang mga matang walang anumang bahid ng awa, nagbigay si Chen ng isang huling utos upang isagawa na nito ang kanyang nais, ukininam. Itarak muna, upang mas maunawaan natin ang mga nakaraang kaganapan, noong pagsapit ng ika-6 ng gabi noong ika-24 ng Hunyo, 2157, naging labis na tensyonado ang atmosfera sa loob ng dungeon. Agad pagkatapos ng tiebreaker, nakaupo si Gang Ting sa lupa na nababalot ng alikabok at dugo dahil sa matitinding sugat na kanyang natamo. Buong kumpiyansang nakatayo sa kanyang harapan si Chen at ipinaalam niya kay Gang Ting na bumagsak na ang Overlord at tuluyan ng malinaw ang daan palabas. Hinikayat niya si Gang Ting na magtiis pa ng kaunti dahil parating na ang mga kasamahan nila sa guild. Nang marinig ito, umubo ang sugatang si Gang Ting at mahinang nangako na sa sandaling makalabas sila roon ay ipagtatapat niya sa lahat ang katotohanan na si Chen ang nagligtas sa kanilang mga buhay. Subalit, hindi na ito sinagot pa ni si Chen nang bigla na lamang nagliwanag ang mga mata ni si Chen ng isang mapanganib na neon na ilaw, at agad na nagbago ang kanyang kilos at reaksyon. Naagaw ang kanyang atensyon dahil nasa labis na panganib si Xian sa kabilang banda. Nang walang sinasayang na kahit isang segundo, mabilis na na-trigger ni si Chen ang kanyang kapangyarihan at ginamit ang kanyang Stellar Warp skill, dahilan upang ma-teleport siya ng mabilisan sa mismong tabi ni Xian. Labis na nagulat si Gang Ting nang masaksihan niya ang imposibleng bilis at overpowered na galaw ni si Chen. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkamangha habang tinatanong ang kanyang sarili kung totoo nga bang mayroong higit sa 2 klase si Chen sa iisang pagkakataon, at kung paano naging posible ang bagay na iyon. Pagkatapos ay tipid na ngumiti si Gang Ting habang inaalala sa kanyang isipan kung gaano pa karaming mga lihim ang itinatago ni si Chen. Hindi nagtagal ay mabilis na pumasok mula sa gate ng dungeon si Gang Zuan kasama ang medical team. Tarantang inihayag ni Gang Zuan na nahanap na nila ang mga ito at mabilis niyang inutusan ang grupo na pumasok upang iligtas ang dalawa. Itinuro ni Gang Zuan ang nakahandusay na si Gang Ting upang utusan ang grupo na lumapit doon ng mabilisan. Agad namang ginamot ng isang miyembro ng medical team si Gang Ting, kung saan sinabi nitong sinusubukan niyang pigilan ang pagdurugo habang nagmamadaling humihingi ng bandage sa iba. Dahil sa matinding pag-aalala, nilapitan ni Gang Zuan si Gang Ting upang kamustahin ang malalang kalagayan nito. Ipinahayag ni Gang Zuan ang kanyang pagkamangha dahil kumikilos ang Dungeon Overlord sa level ng B-rank na kapangyarihan, kaya naman ang pananatili nilang buhay sa harap nito ay maituturing na isang tunay na himala. Sa kabilang banda, abala naman ang iba pang miyembro ng medical team sa pagpapagaling sa 3 examiners. Nang mga sandaling iyon, naguguluhang nagmasid si Gang Zuan sa paligid at nagtanong kung saan nagpunta si Chen. Isang miyembro ng medical team ang lumapit at nagulat na wala na silang nakitang iba pang nasugatan o casualty sa paligid. Nang marinig ito, galit na nagtanong si Gang Zuan kung tumakas ba si Chen dahil sa takot, kaya inutusan niya ang mga tauhan na maghiwa-hiwalay at ipagpatuloy ang paghahanap dito. Pagkatapos nito, seryosong tiningnan ni Gang Zuan si Gang Ting at iginiit na ang nangyari ay buong kasalanan ng inspection agency. Idinagdag pa niya na ang kawalan ng kakayahan ng ahensya ang naging dahilan ng kalagayan ni Gang Ting, kaya nangako siyang tatanggalin sa trabaho ang bawat isa sa mga tauhan nito sa sandaling makalabas siya roon. Ngunit mula sa likuran ay kalmadong naglakad palapit ang ama ni Gang Ting na si Gang Lin at sinabing ang sitwasyong iyon ay ganap na perpekto. Nang may buong pagmamalaki at pagtawa, ipinaliwanag ni Gang Lin na may naganap na hindi inaasahang insidente sa kasagsagan ng examination kung saan ang mismong mga examiners ay natalo sa harap ng mga monsters. Dagdag pa niya, nang mawala na ang lahat ng pag-asa upang makaligtas,
ang anak mismo niyang si Gangting ang humarap at nagligtas sa buhay ng lahat, at nagtanong pa siya kung may mas peperpekto pa ba sa kwentong iyon. Matapos marinig iyon, iniyuko ni Gangting ang kanyang paningin at mahinang sinubukan na sabihin ang katotohanan na ang bawat nilalang doon, kabilang na ang Overlord, ay tinalo ni si Chen. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, mabilis na lumapit si Gang Lin at mahigpit na hinawakan ang sugatang kamay ni Gangting. Napuno ng galit ang arroganting mukha ni Gang Lin sa puntong ito, at seryosong iginiit sa kanyang anak na ito ang pumatay sa lahat ng kalaban at na lahat ng taong naroon ay nasaksihan iyon ng kanilang sariling mga mata. Pagkatapos ay mas lalo pa niyang diniinan ang paghawak sa kamay ni Gangting habang mapanganib na idinidiin na ang kanyang anak ang tumapos sa mga ito. Matapos sabihin iyon, pabiglang binitawan ni Gang Lin si Gangting, dahilan upang mapayuko muli ang huli dahil sa matinding kirot. Samantala, bumalik sa pagiging normal ang kilos ni Gang Lin at inutusan ang kanyang anak na umalis upang magpagaling. Idinagdag niya na ang graduation ceremony kinabukasan ang magiging lugar kung saan tuluyan ng mapupunta kay Gangting ang atensyon ng lahat. Mula roon, nagbago ang eksena patungo sa inuupahang apartment ni si Chen. Napaka-relax ng kapaligiran doon kung saan sabay-sabay na nagdiriwang sina si Chen, Xian, at ang kaklase ni Xian na si Shu. Sa sobrang tuwa, nagtatalon si Shu at binati si Xian sa pagpasa nito sa Central International Academy of Arts. Ipinahayag din ni Shu ang kanyang kagalakan at tiwala na isang araw ay magiging isang kamangha-manghang artist si Xian dahil nagawa nitong abutin ang pangarap nito. Nang marinig ang mga matatamis na salitang ito, nahihiyang ngumiti si Xian, habang sa kabilang banda ay kalmadong umiinom si Chen ng kanyang coke habang nanatiling napakapalagay ng mukha ni si Chen. Pagkakita sa kanya, napanguso si Xian at nagreklamo kung bakit tila napakawalang buhay at kalmado ng binata, na parabang alam na nito ang lahat ng mangyayari mula pa noong una. Tumawa ng malakas si Chen at sumagot na talagang masaya siya para rito. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtawa sa labas, malalim siyang nag-iisip sa kanyang sarili na sa nakaraang buhay din ni Xian ay sa mismong araw na iyon nito natanggap ang kanyang acceptance letter. Pagkatapos ay huminga ng malalim si Shu at may bahagyang inggit na inamin kay Xian na talagang naiinggit siya. Ipinaliwanag niya na ang makapag-aral sa Sun Haven ay isang once-in-a-lifetime opportunity na hindi man lang mapapantayan o maaabot kailanman ng mga ordinaryong tao. May kaba namang ipinahayag ni Xian na ang lugar na iyon ay napakalayo mula sa kanila at tiyak na napakataas ng magiging gastusin sa pamumuhay roon. Nang marinig ito, inilapag ni si Chen ang kanyang cold drink sa mesa at buong kumpiyansang sinabihan si Xian na huwag nitong intindihin ang mga bagay na iyon dahil walang halaga ang distansya at pera. Idinagdag pa niya na pagkatapos ng kanyang graduation ay sa Sun Haven din siya magtatrabaho. Nang marinig ang nakakagulat na balitang ito, mabilis na tumayo si Xian mula sa kanyang upuan at masayang nagtanong kung ano ang sinabi ni si Chen at kung na-recruit na ba ito ng isang guild doon. Sa gilid naman, labis na nagulat si Shu habang nakatikip ang kamay sa kanyang bibig. Nanlalaki ang mga matang tiningnan niya si Chen at sinabing ang mga naroon ay puro top-tier elite guilds na maituturing na pinakamagagaling sa lahat, kaya tinanong niya kung paano iyon nagawa ng binata. Napanatili lamang ni si Chen ang kanyang kalmadong kilos habang patuloy na ngumingiti. Samantala, nag-uumapo sa tuwa si Xian dahil pareho na silang pupunta sa Sun Haven. Nang makita ni si Chen si Xian na ganoon kasaya at walang inaalala, lihim siyang nangako sa kanyang sarili na sa pagkakataong ito, hindi nakakailanganin pa ni Xian na isuko ang mga pangarap nito para kaninuman. Ang sumunod na eksena ay direktang lumipat sa main dormitory. Habang naliligo roon si Chen, malalim siyang nag-iisip at gumagawa ng mga kalkulasyon. Naisip niya na ang lahat ng banta laban kay Xian ay naresolba na at tuluyan na ring natapos ang kanilang graduation exam. Ayon sa kanyang kasunduan kay Gangting, kinabukasan ay kukunin niya ang kanyang 1 milyon mula rito, na pinaniniwalaan niyang sapat na halaga upang mabayaran ang utang niya kay Theo. Pagkatapos ay naging seryoso ang kanyang pag-iisip habang tinatanto na kung talagang nasil si Wrath pagdating sa human world, ang inilaan niyang 3 taong palugit upang mahanap ito ay nagiging mas mapanganib sa paglipas ng bawat araw. Tiniyak ni si Chen sa kanyang isipan na kailangan niyang makapunta sa Sun Haven anuman ang mangyari. Ang mahanap si Wrath sa lalong madaling panahon ang siya na niyang pinakamalaking prioridad ngayon. Bigla na lamang nabakas ang isang napakatinding tingin sa kanyang mga mata habang napagtatanto na bago ang lahat ng iyon, kailangan muna niya ng isang tao na maaari niyang pagtiwalaan ng lubos at susuporta sa kanya sa lahat ng oras. Itinuring niya ang graduation ceremony kinabukasan bilang ang mismong pagkakataon na matagal na niyang hinihintay.
Lumipat ang huling eksena sa isang napakadilim at seryosong pagpupulong. Dito, magkaharap na nakaupo ang Student Council Vice President na si Ling Yu at ang Global Guild Federation Vice Chairman na si Carl Cavendish. Nagbigay ng babala si Ling Yu sa isang matalim na tono at inulat na namataan kamakailan ang glutton sa Everfield Count. Habang komportableng umiinom ng kanyang tsaa, tumawa lamang si Carl at inutusan si Ling Yu na ipaliwanag sa kanya ang lahat ng detalyado. Habang nanglilisik ang kanyang mga mata, ibinigay ni Ling Yu ang buong ulat. Ipinaliwanag niya na sa sandaling matanggap niya ang impormasyon, agad siyang pumunta sa pinangyarihan ngunit nabura na ang footage bago pa man siya makarating. Tanging mga patak ng dugo at bakas ng matinding labanan na lamang ang naiwan sa lupa, na katulad ng mga senaryong nangyayari sa bawat pagkakataon. Sinabi niya na ang pamamaraan nito ay palaging patayin muna ang biktima bago kunin at sipsipin ang kapangyarihan nito. Idinagdag pa niya na ang mga nagiging target nito ay palaging mga awakeners lamang, partikular na ang mga mayroong rare abilities. Bahagyang yumuko paarap si Ling Yu at sa isang nakakatakot na boses ay iginiit na patuloy ding tumataas ang ranggo ng mga nagiging biktima nito sa bawat pag-atake, na nangangahulugan lamang na mabilis na lumalakas ang taong ito. Tinapos niya ang ulat sa pagdidiin na sa sandaling magsimulang kumilos ang glutton, hindi na ito titigil pa kailanman. Ipinahayag ni Ling Yu na malakas ang kanyang kutob na muling aatake ang glutton sa lalong madaling panahon. Habang pinupuno ang kanyang tasa, sa isang misteryosong tono ay sinabi ni Carl Cavendish na napaka-interesante ng mga nangyayaring ito. Kasunod nito, inilapag ni Ling Yu ng pabagsak ang isang imahe sa ibabaw ng mesa. Upang mas patindihin ang sitwasyon, idinagdag niya na mayroon pa siyang isang balita na mas kapanapanabik. Iniulat niya na sa pagkakataong iyon, umatake ang glutton sa isang makipot na eskinita ng isang low-income housing estate, kung saan ang distansya ay wala pang 100 metro mula sa mismong bahay ni si Chen. Nang marinig ito, tila may biglang napagtanto sa isipan ni Carl Cavendish. Nang may lubos na kaseryosohan, inilatag ni Ling Yu ang kanyang pinal na teorya. Ipinaliwanag niya na hanggang sa araw na iyon ay wala pa rin silang nakukuhang kahit isang visual record ng glutton. Subalit, idinagdag niya na nasaksihan nila ang naging kamakailang performance ni si Chen at ang labis na bilis ng pagtaas ng mga abilidad nito, na iginiit niyang tila wala raw anumang lohikal na paliwanag. Dahil dito, idiniin ni Ling Yu na dalawa lamang ang nakikita niyang posibilidad. Ang unang teorya ay maaaring napili na ng glutton si Chen bilang susunod nitong biktima. Ngunit sa kalagitnaan ng paglalahad ng ikalawang posibilidad, bigla na lamang huminto sa pagsasalita si Ling Yu. Dahil sa labis na pagkalito at matinding pagkabigla, ang nakaupong si Carl Cavendish na mismo ang nagpatuloy sa linya ng pag-iisip na ito, kung saan gulat siyang nagtanong kung posible kayang ang mismong glutton na kanilang hinahanap ay walang iba kundi si Chen. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan, o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.